Unang-una, syempre, mangarap kayo ng mataas dahil libre ang mangarap. Habang bata kayo, i-enjoy mo ang inyong buhay. Manatili kayong marespeto. Hindi lang ngayon, hanggang sa pagtanda nyo, hindi lang sa sarili nyo, sa magulang nyo, at syempre sa lahat ng nakakatanda sa inyo. Ang pagiging marespeto ay dapat yung dalhin hanggang sa pagtanda ninyo. May dumating tayong parcel dahil umorder tayo ng mga ipamimigay natin sa mga bata. So, naimbitahan kasi tayong mag-guest of honor and speaker. Guest of honor and speaker dahil gumraduate tayo doon ng elementary. At dahil summer ngayon, ang ipapamigay natin ay electric fan. Ayan, dahil graduation yun. Hello mga kabarangay! This is Lai Osher, your sexy kapitana. So na guys, nandito tayo sa school ko nung elementary. Kung nakikita nyo, ang dami estudyante. Ayan, ayan. Mag-hi naman kayo! Hi! Ayan, dahil mag-guest speaker tayo today. So, abangan nyo. Let's go! Siyempre guys, kasama ko yung nanay ko. Siyempre yung mga ate ko kasama ko siyempre. At si principal. Ayan. May hinanda tayong konting regalo sa mga gumraduate. At siyempre may hinanda rin tayong regalo para sa school na to. So, abangan nyo na lang. F. Austria para sa formal na pagpapakilala sa atin ng ating panauhing pandangal at tagapagsalita. Malugot at mapagpalang pagbati sa ating napakagandang panauhing pandangal at tagapagsalita kasama ang kanyang mga kamag-anak, ang kanyang ate, mga kapatid. Sa ating natatanging ama ng ating bayan, bagamat na on the way pa lang po sila papunta rito, Kagalang Johnny Oresuelio, sa ating punong barangay, Kagalang Rogelio M. Guzman, at ang mga kasama nila syempre sa sangguniang barangay, isang pagbati rin po sa kanila, sa lahat ng mga opisyales ng SPTA or School Parents and Teachers Association. Bilang isang guro na naatas, pakilala ang ating panauhing pandangal at tagapagsalita sa okasyong ito, masasabi kong ito ang malaking pribilehiyo. Siyempre, nakikinig ako na siya ay magsisilbing instrumento at inspirasyon. Ipinanganak din siya rito sa Basista, Pangasinan at nagtapos ng kanyang elementarya dito sa ating paaralan, ang Kabaldatan Elementary School. Nagtapos siya ng kursong Bachelor in Advertising and Public Relations sa PUP, Polytechnic University of the Philippines. Siya ay isang entrepreneur at siya rin ang nagmamay-ari ng Lila Boutique, Adidas Cosmetics and Skincare Products. Kilala siya bilang sexy kapitana. Hindi talaga siya politiko. Bagkus, siya ay tumutulong sa mga nangangailangan. At isa rin siyang influencer, isang modelo. Sabahan niyo ako, salubungin natin ng isang masigabong palakpakan ang ating natatanging panauhing pandangal at tagapagsalita na walang iba, binibining Lai S. Austria.
Ayan, magandang umaga sa inyong lahat! Actually, way back 20 years ago, ako ay isa sa mga nakaupo dyan sa upuan nyo. Tulad ng sinabi ni Sir Principal, Montemayor, o apelido lang, sabi ko sa sarili ko, balang araw tatayo ako dyan at ako ay magsasalita. At ngayon, andito ako sa harapan nyo, nagsasalita na. Ayan, yun yung intro ko. At bago ang lahat, syempre magandang umaga sa inyo, magandang umaga sa mga parents na andito ngayon. Magandang umaga sa mga teachers na andito. Syempre mag-thank you din tayo sa kanila dahil sila ang una nating inspirasyon. At syempre, actually kinakabahan ako ngayon. Sa tinagal-tagal ko ng laging nasa stage sa harapan ng maraming tao, ngayon lang ako kinabahan. Bakit kaya? Dahil andyan ang aking nanay. First time makita ng nanay ko na nasa stage ako at magbigay ng speech sa harap ng maraming tao. At syempre, kailangan kong labanan yung kaba ko dahil andyan yung nanay ko. At syempre, kailangan kong magpasalamat sa nanay ko kasi kung hindi dahil sa kanya, wala ako sa kung nasaan ako ngayon. So kayo dapat magpasalamat kayo lagi sa inyong mga magulang at lagi niyong sabihin na I love you dahil sa pag-I love you nyo, maipapakita ang pagmamahal niya sa inyong magulang. Ayan. At hindi lang yun guys, marami akong inihanda, actually sobrang dami. Kung makikita niyo, ipapakita ko sa inyo. Ito yung inihanda kong speech, hindi pala sa ako, inihanda ng ating speech sa inyo. Ganyan kahaba, pero hindi ko nasasabihin yan kasi alam ko dahil na experience ko yung ganyan na pag mahaba yung sinasabi ng guest, inaantok na kayo. So hindi ko na ito pahabain guys. Sasabihin ko na lang kung ano yung mga importante at yung mga nakaka-inspire na na-experience ko through my journey. Ayan, unang-una syempre, mangarap kayo ng mataas dahil libre ang mangarap. Ayan, lahat ng pangarap nyo, pangarapin nyo lang. At syempre, pag nangarap kayo, kailangan nyo magpursige. Kailangan may gawa. Syempre, pag nangarap kayo, gawin nyo kung ano yung pangarap nyo, di ba? Habang bata kayo, i-enjoy nyo ang inyong buhay. I-enjoy nyo ang inyong buhay. Nanginginig talaga ako dahil andyan yung nanay ko. Sorry, Nay. Nakakakaba pag yung parents nyo talaga nanonood. Kasi, syempre, nakakahiya sa nanay ko. Pero, pag nakita nyo naman ako sa lahat ng content ko, hindi ako ganito. Kung alam nila, nahihiya lang talaga ako sa nanay ko. Kasi, feeling ko proud siya sa akin sa lahat ng naabot ko ngayon. At syempre yung mga ate ko, di ba ate? Ayan. Syempre ngayon, manatili kayong marespeto. Hindi lang ngayon, hanggang sa pagtanda nyo, hindi lang sa sarili nyo, sa magulang nyo, at syempre sa lahat ng nakakatanda sa inyo. Ang pagiging marespeto ay dapat yung dalhin hanggang sa pagtanda ninyo. Magbibigay ako ng konting experience na after ko kasi mag-grade 6, lumipad na kami ng Manila. Doon na ako nag-aral. At syempre, dahil mas malaking crowd ang Manila, nakakakaba yun. Pero, hindi yun naging hadlang para mangarap ako. Hindi yun naging hadlang para, itigil ko ang aking pag-aaral. Hindi hadlang yung pagduduli ng ibang bata sa akin upang maging masama ako. Ginawa ko itong inspirasyon ko upang maabot ko yung pangarap ko. At hindi lang yun. Ang parents ko pala ay nagtitinda ng prutas at dahil sa pagtitinda ng prutas ay nakapagtapos kami ng pag-aaral. At ang pagtitinda ng prutas ay hindi natin nilalanglang, hindi natin minamaliit yan. Dahil kung hindi dahil sa pagsisikap ng ating mga magulang, hindi tayo makakapagtapos. Kaya hindi lang sa Diyos tayo magpasalamat, sa magulang at sa ating mga guro.
Ayan, hindi ko na pahahabain to kasi alam kong naboboard na yung mga bata. May inihanda din akong konting regalo sa mga graduates natin at para sa school na ito. At sana sa mga susunod na taon, hindi lang ito yung ipamahagi namin regalo. Mag-uumpisa na tayong magbigay ng regalo sa school na pinakamamahal namin dahil from panganay to bunso, dito kami nagtapos ng elementary. At yung nanay ko tuwang-tuwa din dahil nakatulong kami. Actually, hindi kami mayaman, pero pag sobra ang aming blessings, kami din ay tumutulong. Dahil ang blessing, pag nag-share ka ng blessing, madali rin pumasok ang blessing sa inyo. At syempre, guys, mga bata, tandaan nyo, laging maging marespeto. Yun lang ang aking mapapayo dahil respeto at mapagkumbaba. Dahil ako, naabot ko to dahil sa aking pagtsatsaga, respeto at magpakumbaba. Ayun, thank you so much sa inyong lahat. Sana gawin nating inspirasyon palagi ang mga aral na napulot natin o natutunan natin kay Miss Lai. Ang libre ang mangarap, sabalit yung pangarap na yon ay dapat mong paghirapan. Enjoy your life, pero maging marespeto at mapagkumbaba sa lahat ng oras. Regalo na magmula kay Miss Lai. Mga nagsipagtapos ng Grade 6 Fernandez.